G-Anime Recap Episode 1 Lalaking High-Tech na Martial Artist. Nagsisimula ang kwento sa isang madilim na gabi at bilog ang buwan. Nang may isang lalaking nakayapak at takot na tumatakbo na para bang may humahabol sa kanya. Nang sa pagmamadali niya, hindi niya napansin ang ugat ng puno at natalisod siya at ikinalaglag niya ito sa isang mataas na bangin. Sa pagkalaglag niya napamura siya sa sakit at hindi niya maigalaw ang kanyang paa, nagulat siya nang may nakita siya sa kanyang harapan. Ito na ang mga taong asasin na humahabol sa niya na parang pinaglalaruan lang siya. Napamura siya sa takot sa kadahilanang hindi niya alam ang gagawin niya. Isa sa mga asasin ay tinawag siyang Prinsipe Chion, kaya mula ngayon, papangalanan natin ang binatang ito na Prinsipe Chion. Napatanong si Prinsipe Chion kung bakit ginagawa nila ito kahit isinuko na niya ang pag-aaral ng martial arts sa akademi at bakit kailangan pa nila na siya ay ipapatay. Ang sagot ng isa sa asasin ay kahit isinuko na niya ang pag-aaral sa akademi o kahit wala siya talento sa martial art kailangan pa rin niyang mawala sa kadahilanang may karapatan siyang maupo sa trono. Sinabihan na lang siya na sumuko dahil wala siyang ibang pagpipilian kundi mamatay. Nagulat siya sa sinabi ng isa sa mga asasin na tinawag siyang may dugong alipin kaya ihahatid siya sa mabilis na kamatayan. Sa galit niya, sa hindi paggalang sa kanyang ina napabunot siya ng isang kutsilyo mula sa kanyang dibdib. Nasabi niya sa kanyang sarili, hindi siya papayag na mamamatay siya ng ganoong kabilis at kung mamamatay lang din siya mamamatay siya na lumalaban hanggang sa kanyang huling hininga. Sa paglabas niya ng kutsilyo napatanong ang isa sa mga asasin kung may natutunan ba siyang martial arts mula kay Mandirigmang Jiang. Ngunit napansin ng asasin sa pagkakahawak nito sa kanyang hawak na kutsilyo ay mukhang wala siya, kasanayan o talento sa martial arts na batid niya na magiging masaya ang labanan na mag-aagnap. Inutusan niya ang kanyang mga kasama na sumugod at patayin na si Prinsipe Chion. Winawasiwas lang ng Prinsipe Chion ang kanyang hawak na kutsilyo at wala siya tinatamaan ng biglang akmang ipinukpok ng isang asasin ang hawakan ng kanyang espada na naging sanhi ng pagbitaw nito sa hawak niyang patalim. Nagkaroon naman ng pagkakataon upang mahawakan siya sa kanyang liig at iangat pa itaas. Habang siya ay nasasakal sa pagkakaangat sa kanya siya ay patuloy na iniinsulto ng mga salita nito at hindi niya napansin na bumunot si Prinsipe Chion ng patalim mula sa kanyang likuran na napansin naman ng ibang asasin at binigyan ng babala ang asasin na siyang sakal-sakal ang Prinsipe Chion ngunit huli na ang lahat sa kadahilanang naisaksak na ito sa kanyang lalamunan. Laking gulat ng mga asasin kung paano niya nagawa iyon sa kanilang kasamahan, napabitaw sa pagkakasakal sa kanya sa kadahilang napatay ito ni Prinsipe Chion. Napangiti naman ng wagas na kasiyahan ang Prinsipe Chion sa kanyang ginawa. Nagtataka naman ang mga asasin kung paano ito nagawa ng prinsipe kahit wala itong kaalaman sa martial arts. Napaisip ang mga asasin na ang ginagawa nitong pagwasiwas ng patalim ay isang bitag lamang upang ibaba nila ang kanilang depensa at sa kadahilanang iyon. Napatay ng prinsipe ang isa sa kanilang kasamahan, napaisip sila paano pa kaya kung napagbuti niya ang kanyang kasanayan sa martial arts. Sa galit ng isang asasin dali-dali itong sumugod kay Prinsipe Chion upang sugurin ito. Inatak niya ang prinsipe gamit ang ganyang tuhod at ito ay ang naging sanhi ng pagbagsak nito sa lupa. Nakatingin ito sa prinsipe at dali-dali nitong itinusok ang kanyang espada sa tagiliran ng prinsipe. Nagulat at napasigaw si Prinsipe Chion sa sakit ng dulot ng pagkakasaksak sa kanyang tagiliran. Hinugot ng kalabang asasing ang kanyang espada sa tiyan ng prinsipe, at inapakan ito ng madiin. Napaisip ang prinsipe, at nasabi niya sa kanyang sarili na mukhang hindi na niya maluloko ang mga kalaban pero ayos lang kasi nakapatay naman siya ng isa sa kanila. Napasigaw ang Prinsipe Chion sa sakit sa patuloy na pag-apak sa sugatan niyang tagiliran. Napatigil ang isa sa mga asasin sa nakikita niyang pagpapahirap sa prinsipe, at nasabi niya sa kanyang sarili na hindi ko ata magagawa ang ganyang pamamaraan ng pagpapahirap pero ayos lang yan sa kadahilanang napatay nito ang isa sa kanilang kasamahan. Biglang may isang liwanag na tumama sa asasin na nakaapak sa sugatang katawan ng prinsipe. Nung tumama ang liwanag laking gulat nila nang bigla na lang sumabog ang katawan ng kanilang kasamahan. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan, parang isang sinag ng liwanag ang kanilang nakitang tumama. Bago ito sumabog may napansin ang isa sa kanila na may kung anong bagay ang nasa likuran nila. Napatura siya na nasa likuran nila ang kalaban na babalot ng asul na liwanag na kumikislap-kislap na kuryente. Napaisip ang isa sa mga mamamatay tao,
na hindi pa siya nakakakita ng ganitong kasuotan sumugod siya, at habang isinisigaw kung sino siya napangiti naman ang binatang may asul na aura, at isa na namang sinag ng liwanag ang tumama sa lalaking sumugod sa lalaking mag-asul na aura, nabigala ang lahat, at hindi nila mabatid kung ano ang nangyari. Unti-unting naglaho ang lalaking may asul na aura sa bilis nito na patanong ang isa, kung anong klaseng liksi ng kasanayan ito. Isa-isa sila pinapatay at hindi nila matukoy kung anong liwanag ang nakikita nila, kung isa bang master ang nagpunta sa pinakamataas na antas, at bakit siya nagpunta para protektahan ang prinsipe. Nakita niya ang buhay ng prinsipe ay hindi na magtatagal sa kadahilanang marami nang nawalang dugo sa prinsipe, kaya naisipan niyang umatras. Itinaas ng lalaking may asul na aura ang kanyang kamay at may kung anong tumama sa mamamatay tao na tumatakas. Napangiti ang prinsipe sa kanyang nasaksihan, bigla siyang napapikit sa panghihina. Napadilat na lang ang prinsipe nang narinig niya ang boses ng lalaking may asul na aura, na tinawag siyang ninuno. Tinitigtan niya ang lalaki, ngunit lumalabo na ang kanyang paningin, at natanong niya sa kanyang sarili kung anong kalokohan ang pinagsasabi nito. Humawak ang lalaki sa kanyang aparato, at may kausap ito, at nabanggit ng kausap niya na may nakakita na sa kanya. Kaya nasabi niya sa kausap niya na wala na siya ibang pagpipilian. May inilabas ang lalaki mula sa kanyang likuran na isang kahon na may lamang hiringgilya. Kailangan niya magmadali sa kadahilanang malapit na mamatay ang kanyang ninuno. Itinurok niya ang hawak niyang hiringgilya sa ilalim ng kanyang tainga, at nung natapos na ito lumapit siya sa kanyang ninuno, at ibinulong na kailangan niyang magtagumpay sa ikakabuti ng kanyang mga inapo. Sinabi ng kanyang inapo na ang bagay na ibinigay niya ay isang nanomachine, na may latest version. Good luck na lang kung paano mo ito gagamitin. Bigla naglaho ang lalaki na may asul na aura, at mukhang bumalik na ito sa hinaharap. na pabulong naman ang prinsipe kung anong mga kalokohan ang pinagsasabi niya. Biglang may isang boses ang kanyang narinig mula sa loob ng kanyang ulo na nagsasabing 7th generation, nanomachine start activation. Itutuloy natin ang karugtong na episode. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at comment para may upload agad natin kasunod na episode. Maraming salamat sa panunood.